yan, Sir ID? Wala pa. Ito ang lisensya mo, yung ORCR na lang. Oo, siya. Ngayon, wala pa tayong nahuhuli na low plate kanila. Kasi kapag nahuli naman na flag down na low plate at na-verify namin na may plaka sa akin, kinakabit na namin at hindi na sila mahuhuli. Kasi iba dyan, walang driver's license. Iba naman, hindi updated yung kanilang registration. Ito yung mga merong violation. So tulad nga ng sabi ni Officer Cortez, ano to halo-halo na, iba-iba yung violation niya. Merong unregistered, merong walang lisensya, basta iba-iba. Alright, yan mga puro, check lang yung ORCR at yung mga dokumento. At i-check lang kung kumpleto yung kanyang papeles. I-implement na ng LTO no plate no travel policy sa ating mga tricycle. Alinsunod na rin doon sa initiative nila na mabigyan ng mga plaka lahat ng mga tricycle. Kaya nag-turn over sila sa atin ng mga plaka. Nagre-release po tayo ng plaka para sa mga tricycle? Para sa mga tricycle po. Alright. So yung mga puro, ito nandito pala. Naka-ready na yung mga plaka. Medyo antay po kasi ang taas nga ng mga building ngayon at wala pa silang kita kasi tinanggalan ng alam buhay. Hindi naman sa anti-for siya, no? May ample time na binigay yung LTO para sa kanila. Nagbigay ng memorandum ang LTO, naglabas ng memorandum ng LTO para sa kanila. And tayo naman ay coordinate na closely coordinating sa mga presidente ng TODA na ini-inform namin sila sa bagay na ito, sa effort dito ng LTO para i-assist yung ating mga TODA na once na for example na down sila, i-verify namin kung nasa amin yung plate para kung nasa amin, ikakabit agad namin para hindi na sila mapuli. Ano yun sir? Anong tulong may bibigay ng LGU sa kanila? Wala naman ang buhay. Actually, yung mga kulong may mga programa tayo na yung alternative livelihood ay ino-offer natin sa mga TODA. Isa na dyan yung tulong natin sa mga pamilya nila financially. Pangalawa, yung alternative livelihood. Pangatlo, ang scholarship sa mga anak nila. May mga options naman sila na pwede na ilapit sa amin para mabigyan sila ng mga kalabuan. Purong pagmamahal. What is up guys, Papa Pao here, purong pagmamahal. Lungsod Quezon, ating puting Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, tuloy-tuloy pagbabago, TTMD, di kasi paggaling, Sir Dexter Cardenas. Okay, si for today, ay hindi, marami tayong officers na kasama, mga puro joint operation ng TTMD ng Quezon City together with LTO. Yung mga puro, kasama natin yung mga boss natin dyan, sina Officer Apa Cortez and Officer Ibon. Andyan din yata si Officer Dagdagan. Yan, baba tayo mga puro. Hindi tayo mga puro sa batasan mismo. Alright mga puro, no, hindi pa natin alam kung ano mismo yung specific operation na kinakandak dito today. Pero alamin natin mamaya. Ito kasama natin si Officer Cortez, si Officer Stareha, kasama rin natin dito. Sinecheck yung mga yung mga dokumento ng na mga tricycle.
Ayan mga puro, check yung mga lisensya, dokumento. Tatang ko yan. Pagka wala naman problema, ayan, okay naman. Morning, Officer De La Cruz. Medyo hindi natin maintindihan pa ngayon, ano? Mamaya alamin natin. Lagi natin sinasabi mga puro, no, na kailangan pagka kumpleto dokumento may peace of mind tayo, hindi tayo yung medyo alangan or natatakot. Dapat lagi po tayo nasa legal. Ito, dami na ditong mga tropa ng LTO. Nagbe-verify po ng mga documents. Good morning, Officer Saraya. May bagong plaka nila. Meron na. Meron na palang bagong plaka. Ito mga puro. Good morning mga bossing. Yan. Bossing, ano meron sa atin dito ngayon, boss? Ano po, nagre-release po tayo ng plaka. Para sa mga tricycle? Para sa mga tricycle po. Alright. So yung mga puro, ito, nandito pala. Naka-ready na yung mga plaka ng mga foreigners. Thank you, bossing. Officer Vergara, Officer, nakalimutan ang pangalan ni bossing. Ano mga puro, para magkaroon tayo ng ng context kung ano ba yung operation. Interview lang muna natin si Pinagkikita mo ba agad? Officer Ibon. Siya po yung isa sa mga head natin sa TTMD. At nandito tayo ngayon sa Batasan. Hindi ko lang alam kung anong todo, alamin natin mamaya. Tapos ilan yung kailangan talaga target natin bago Almost 3,000 yung list na binigay namin sa inyo na walang plaka sa Quezon City. So may divisit pa tayo. May division pa tayo. So are we saying na marami pa tayong mahuhuli kasi kukunti pala yun na ibigay? Actually kasama kami, kaya kami nandito rin sa LTO para i-assist yung ating mga tola na once na for example lockdown sila, i-verify namin kung nasa amin yung plate. Para kung nasa amin, ikakabit agad namin para hindi sila mahuli. So yung mga deficit na sinasabi natin na I believe sinabi ng LTO na naibigay nila sa amin. So that's the thing na dapat namin i-verify pa. Oo, kasi ang laki pa ng wala sa inyo eh. Yes. Sir, kasi sa ibang area within Quezon City pa rin, may mga kulong. So it means one, diretso isa impoundment area. Paano yun, sir? Anong tulong may bibigay ng LGU sa kanila? Wala naman naman. Actually, yung mga kulong may mga programa tayo na yung alternative livelihood na ino-offer natin sa mga TODA. Isa na dyan yung tulong natin sa mga pamilya nila financially. Pangalawa, yung alternative livelihood. Pangatlo, ang scholarship sa mga anak nila. May mga options naman sila na pwede na ilapit sa amin para mabigyan sila ng mga anak. Pero kayo ba, tama ba yung napapanahon ba itong ginawa kong narration ng LGU?
tayo naman ay coordinate na closely coordinating sa mga presidente ng TODA na ini-inform namin sila sa bagay na ito, sa effort dito na LTO. Sir, anong timeline nyo? Kasi para ma-verify yung ang dami pa kasi case na naibigay na pala kulang pa rin. Actually, itong week, ang target namin may bigay na lahat dun sa mga tricycle natin yung mga plates na nasa amin para mawala na rin sa amin yung mga plaka na binigay sa amin. Kasi yun yung reklamo nila sa red. Nasa inyo yung plaka na dapat binibigay sa mga ahente kasi mas alam daw ng mga ahente kung sino-sino yung mga unregistered or sino yung mga walang plaka pa. Ano? Ahente? Sino? Yung mga mismo may binilhan nila ng mga Yung mga dealer. Dealer. Yeah. Actually, naka-attend naman ng series of meeting with LTO and doon sa mga dealer. May arrangement si LTO and dealer. Alam ko mayroon din directing ng LTO sa mga dealer para ibigay lahat ng mga plaka na sa mga TODA. And yung mga challenging part kasi na as per dealer, yung mga locations ng mga may-ari. Kaya sila nakikipagtulungan na rin sa akin. Sir, Yun lang, yung ang ano lang namin talaga ma-assist yung mga TODA na kapag nahuli sila at sa amin yung plaka, ibibigay agad namin yung plaka para hindi na sila mahuli. exactly. Sir, Alright, yan mga puro, no, nakapanayam ng media si Officer Ibon. Sir, Officer Ibon, good morning sir. Sir, okay lang ba? Interview lang konti boss? Pare, okay. Okay, boss, ano ba yung kinakandak natin clear operation ngayong araw na to dito po sir? Ito, simula kasi nung kahapon, July 1, ina-implement na ng LTO no plate, no travel policy sa ating mga tricycles. Alinsunod na rin doon sa inisyatibo nila na mabigyan ng mga plaka lahat ng mga tricycle. Kaya nag-turn over sila sa atin ng mga plaka. No? So, sa case natin, kung mayroon tayong mga tricycle na na-plug down at na-verify natin na may plaka dito, kinakabit agad natin para din sila mahuli. So far, Officer Ibon, kamusta lang po status nung kinakandak na operation ngayon? May numbers na po ba tayo? Ilan nahuli? Ilan yung... Yun, nakakalungkot lang no, yung mga TODA natin, medyo marami-rami. Yung mga hindi updated yung kanilang rehistro. Oh, any message na lang po sa mga kaki-citizen po natin na mga nagpapasada ng tricycle na ngayon hindi pa rin nakapag-register or nakaka-renew ng kanilang rehistro? Lagi natin pinapaalahanan yung ating mga katodahan na i-update yung kanilang rehistro. Lagi naman kami nakikipagtulungan sa kanila, ina-assist natin sila. Tayo sa city government nakikipagtulungan din sa LTO para mabigyan yung mga plaka nila na hanggang ngayon sa ngayon na hindi pa nila hawak. Alright, thank you so much po Officer Ibon. Saludo po mga bossing, God bless po. Thank you. Sir, sorry kami naman, TV5 naman. Dito na lang din. Ay, makisali na rin tayo dito sa interview ng TV5 para mas kompleto yung ano natin, yung details. Tapos sakay na po. Bago ba tayo? Bago ba tayo? Ng SM Mall. Mas malaki kasi ito TODA. Kaya mas marami. Ito yung pinakamalaki TODA. Ano po sir? 1,400. 1,000. Okay. Sir, sa akin na lang po. Atras po ba? Ako ang i-reserve ko dyan. Okay. Ilan tayo sa regulatory? Dapat yung transfer natin ko naman. Sir, so far, kumusta po yung operations natin? Okay naman, no? Pero ako bilang sa akin, nalulungkot ako na maraming members po ng ating TODA na i-update yung kanilang. So, mostly yun yung araw. So, sa ngayon, wala pa tayong nahuhuli na low plate kanila. Kasi kapag nahuli naman na-flag down na low plate at na-verify namin na may plaka sa akin, kinakabit na natin at hindi na sila mahuli. Kaya yung resto nga lang, yung mga nahuli ngayon, yung mga hindi updated race. So, ibig sabihin ito yung mga hindi nagpapa-update sa inyo. Yeah, tama po. Pero may mga lumapit na sa akin, may takot na lumapit sa akin na on process na. Kaya ito yung makakiusap ko natin sa LTO. Yes, on process naman na sila. Sir, anong challenging aspect nitong ginagawa niyong operations dito? Especially dito sa TODA na. Ayun lang, siguro yung bagay na dapat na ginagawa po ng TODA natin na bilang isang public transportation dapat nila sa yun lang, yung nakakalungkot lang talaga na
Toda ito, no? Tama po, sa Quezon City ang Batasan Toda. So, ang expectation talaga ng medyo marami hindi. Dapat po hindi ganoon eh. Kasi dapat updated po sila sa register. Opo. Kasi kung ang implementation po natin is no obstacle no travel policy, wala namang mauulit. Kasi nandito po kami, naka-assistance po kami sa kanila. Kapag may plaka na, binibigay naman po namin agad sa kanila para hindi na sila pa. Okay. Siguro sir, makiusap niyo po sa mga bicycles dito sa Quezon City. Ayun, sa mga ating mga katusahan, huwag po natin kakalimutan na i-update po yung registro ng ating tricycle. Nandito naman po kami sa city government na tumutulong po sa kanila. Nakakalungkot po na kapag tayo nahuli, medyo malaki po yung penalty ng LTO. Dahil po yung may mga maliliit po na diferensya, yung kontrado na papakita po natin sa LTO para sa gayon mabawasan naman po yung kanilang mga mabigat na sobririn ngayon. Sir, yung mga kapag ganyan na walang ORCR, walang registro, penalty po. Ang LTO, may mga specific penalty sila, no? Siguro mas sila po yung makakasagot po sa mga specific penalty. Alright mga puro, again, yan ang ating chief, ang head ng TRD, Tricycle Regulatory or Regulation Division ng TTMD Quezon City. Andito tayo ngayon mga puro sa isa sa pinakamalaking toda dito sa Quezon City. Dito ngayon sa Batasan, ayan makita nyo, no? Ang daming tricycle at ang dami na rin nasa labas. Yung mga nasa labas po kasi na naka-standby doon, yun po yung mga may huli. Mamaya alamin natin ano ba yung usual na mga huli nila, dahil nga ito na nga yung start ng implementation simula kahapon ng no plate no travel policy ni LTO. Mamaya alamin natin kung mga no plate yung mga naging nila problema ng mga nahuli. Grabe, dami LTO, dami TTMD dito. Until na mga puro verification pa rin ng mga nila, dokumento. Siyempre, unang-una dyan yung ORCR, tapos lisensya. Morning, sir. Yeah. Alright, yan mga puro, check lang yung ORCR at yung mga dokumento. At i-check lang kung kumpleto yung kanyang papeles. Pagka naman na-verify na wala pa yung plaka niya na nakakabit, pero nasa nasa database na ng QC, eto kinakabit na ngayon. Andito na yung plaka nila. Wala yung nasa trabaho yun eh. Ano po meron rin? Isa na lang sir, listing lang. Kasi merong pangin. So meron tayo dito sa side na to ng plate distribution. Morning po. Watch out po. Saludo mga bossing, God bless po. Ayan ang tropa ng LTO, sisipag. Ayan mga puro, no? Pagka naman walang problema sa papeles, walang kulang, updated sa rehistro, updated lisensya, ay walang dapat ipangamba. Hindi lang natin kilala kung sino yung mga head sa LTO, pero tatry nating mag-interview pa mamaya. Dito muna tayo kay Officer Cortez.
problema. Yan mga puro, kasama na dito Officer Apa. Ayan. Apat lang daw ba? Oo, sakay. Apat lang. Kailan pa magawa ng apat? Alright, again, saludo TTMD. Boss Apa, yan, miss natin. Officer Cortez, good morning bossing. Saludo mga bossing. Boss, konting ano lang, interview bossing. Boss, bali ano po ba yung bine-verify natin pagka pinapara yung mga tricycle po? Yung una-una yung license nila, driver's license. Pangalawa yung kanilang ORC. Tapos pangatlo yung kanilang practice. So far, Officer Cortez, nakita namin medyo nakapila dun sa labas yung parang may mga huli. Mostly po ba malaman lang namin ano yung mostly huli nila? Mostly iba dyan, walang driver's license. Iba naman, hindi updated yung kanilang registration. Alright, so hindi lang talaga sa pure yung about sa plate no travel. So iba-iba po yung Iba-iba. violation. Alright, thank you so much Officer Cortez. Saludo mga bossing, God bless po. Kasama rin natin dyan Officer Pantaleon and Officer Gallo. Good morning bossing, Officer Gallo. Pinarinig kaming stop. Ano ba yung stop na yun? Ay, yun sir, yung binibigay naman sa LTO na ibig sabihin sir, na-check na sila ng LTO. Okay. Dito naman yung papel sila, hindi naman. So yung mga LTO nakita natin na umiikot, nagde-verify ng documents, pag okay na, binibigyan sila ng stop. Opo sir. Alright, thank you so much, Officer Gallo. Yan mga puro, meron pala tayong stop na binibigay. Pag meron nun, okay na. Kumbaga, clearance din nila yun. Mga puro, no, meron tayong narinig kay sir na parang nagpapalitan. So, chine-check pa rin yung stop kung tama yung plaka na nakakabit. In instance, eto, na-check natin, walang nakasulat na plaka dun sa kanyang stop. Ayan, si sir na maglalagay. Alright, so far, pag walang problema, again, ayan, free to go na. Dire-diretso lang sa trabaho. So, isang mabilis na ikot tayo ulit dito mga puro sa Batasan Toda, kung di ako nagkakamali. Good morning, Officer Gomez, Officer Saraya, saludo mga boss. Alright mga puro, so far ito yung sa labas, ito yung mga merong violation. So tulad nga nung sabi ni Officer Cortez, ano to halo-halo na, iba-iba yung violation niya. Merong unregistered, merong walang lisensya, basta iba-iba. Sama tayo kay Sir Ibon.
Stop yung stop na. Dito naman eh. Yung plaka lang ako. Ayun o. Hindi, wag daw, partial pa lang daw yung wala pa yung plaka. Ay, pinakaya. Oo. Ay, abante po. Naka-license ka lang po. Wala pa yan, Sir ID? Wala pa. Ito ang lisensya mo, yung license, yung ORCR na lang. Oo, Sir. Registro. Okay. Okay mga bro, chine-check lisensya, tapos ORCR. Tapos bibigyan na po siya ng stub. Yun na yung parang clearance niya. Registrado naman ah. Registrado na sir. Ba't di ako kayo nanginginig? Relax ka lang. Tingnan na mas malo lang. Pasmado lang. Pasmado pare. Asan niya? Patingin mo na. Sige po, diretso. walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.